18 years old that time, so that's the time na naging on-call bartender ako. Then, ngayon, nagtuturo na ako. Tapos in the future, kumita ng maraming pera. Yes! Game natin yan! Ang bilis ko, nakabandel pa. Galing ko, di ba? Ilan ka tulong, di ba? Yung Pasko, para school. Yung present ko naman, may family na ako tapos nag-working mo. Tapos yung, ano ko, teacher ko, gusto ko magkaroon ng coffee shop sa Huwag mo nang someday, magka-coffee shop talaga. Go knock. Yung Pasko, wala na, tama laro. Tama laro lang ng basketball natin. Tapos yung, present ko, barista naman. Tapos future ko, magkabangka. Ano masaya yung... Masaba? Cruise, parang maraming tip. So, yung Pasko, 10 years ago, nag-work ako nito. Tanda pa ako guys. Uy! Working ako mula umaga hanggang gabi. Shifting ako nito kasi BPO ako eh. So, for 10 years, nasa BPO lang ako. While yung present ko is, eto nga, nag-aaral na ako dito, nag-training na ako, meron na kami isang shop. Where in the future ko, since medyo matagal na kasi ako nakatali sa work for 10 years or more, ang pangarap ko is magkaroon pa kami ng additional na shop and syempre yung freely to travel nang hindi iniisip yung budget. Oras, yung may maiiwanan akong, alam mo yung work or whatsoever kasi kada nagtatravel natin inisip yung work, yung anong gagawin ko sa, hindi ko alam pero workaholic kasi talaga ako, so yun lang. And I think variety is covering from Ico Valley, Chile. Vintage 2021 with alcohol by volume of 13.5. Each siya na... Ano yung deer? Parang lobster. Yan, ikot mo ganun lang. Ikot naman deer. Ikot. I will be presenting this medium-bodied red wine. It's Betisquera, Cabernet Sauvignon from Maipil Valley, Chile. It has a vintage of 2021 and an alcohol by volume of 13.5. It goes well with beef, lamb, game, and poultry. And it has earthy aromas. You know. That's it. Thank you. Alright, thank you. Cheers. That's a lot of make it into ating red wine. White. Wala, yun. Parang cherry ako. Dark cherry. Yung Indian wine. Yung mismong dark cherry na iniwan ko. Good day everyone, I'm Chris, your advisor perfectly. I'm pleasure to introduce you to Yangara Estate Vineyard with the Drink Variety Chiras, year 2021 from McLaren Bay, South Australia, with alcohol by volume 14%. Kasi naman. Okay na. Yan, sa kita mo yan. Yan, pabigla. Harap mo muna sa ano. Wala mo yung sa palo. Pagi. Sino mo manok yung pagas? Makamuwi ka. Baka madala. Ako po ng side. Ikaw yung buo sa isa. Ano pati nang gano'n naman? Sige mo kaulad. Ay, para kung hindi yan sa'yo. Nag-crack ba? Lakas naman. Pataas na lang. Kailangan ka ng goma? Sa taas na lang magaya. Tiyak. Yun. Yeah. Patay na pa. Ano yun? Na-excite. Sinapul ka na sa mga gas. Buksan niyo ito. Nakatanggal na yun. Papaliwanag na lang. Hindi pa tayo. Kumbaga sa natin, ginagamit siya. For example, alternative. Sa natin ginagamit alternative yung Shiraz. Shiraz, salamat. Diba lang, depende ko saan sila kumbaga. Baka may matulungan yung puting damit, maging pula.
Sabi mo madami pa rin. Tapos yung sila kapag hindi. So, ano na yung sa initial taste pa lang meron na Spice. yes, spicy notes na yan. Ba't ganun? Nakatabingi. Ganun ka. Oh. Okay na to. Hindi mo na kunin. Gets ko ba? Pero again na, same with coffee, paminsan naman talaga, may subjective pa rin naman ng palasa nyo kahit sa white pa rin. Kasi kahit naman pagdating sa, kahit mag-tamulusan pa kayo, kahit anong turo. Promote siya. Ano yun? Brandy. Kumbaga sabihin mo naman yung mga, ito mga medium body talaga and comparing when you are not yet, kumbaga i-present mo na lang yung wine list, kumbaga preference ng customer mo. Pero once na bote na nandyan, kahit yung bote na mismo, yung for example, the producer, the variety, yung lima, na importante yung details, kahit yun na. But anyway, gusto mo sabihin natin yan. Good morning, everyone. I have the promotion. Bali, Donna Laura, and as a friend of some Scientist. Chianti Classical, Chianti Classical, Vintage of 2021, it has 13.5% of alcohol. Reduce. Let. Kasi good. Mas ikaw na yung practice mo. Kasi iba, lagi yung practice mo. Medyo Hindi ko na dapat. Kung yung isang hindi ako nakasabad na ako eh. Mas ito, mas mapagkamali yung lima, okay lang din. Basta yung alcohol by volume. Alin? I have the promotion. by Donna Laura, and a big variety of some juices from Chianti Classical Italy. Vintage of 2021, it has 35.5 alcohol by volume. And it is a medium bottle. Okay na. Basta pag ganyan, for your reference, at least you have an idea how you're going to present it while showing the wine list. Or doing a suggested selling, upselling, something. Alright, so next, sino yung mag-present ng Barolo? Ikaw na. Yes! Parang di lang. Right ko rin yun. Kasi nakako mo din natin. Ito sir. Oh, yung sa'yo. Asan yung sa'yo? Medyo na kasi sa... Wala na ako maitin. Which is
from France, which is, anong region? Kami. Anong from what region? France? Beaujolais. So this one naman, wala naman ring variety nakalagay. Pero may lugar, which is Barolo. Yes. So, ang pictures niya ay Nibeon. So, yeah, gusto pa your coffee, wine enthusiast na from Nibeon, Barolo, and kanyang ring varieties Nibeon. Yun na. Again, good morning everyone. I present to you Barolo, my show. Big variety of Nibeon from Barolo vintage 2018. Alcohol by volume, 14.5%. May body. Sa body mo sa'yo. Dudulas yan. Hindi tali yan. Mukhang mahal yan. So, ako nagpo-pour, okay. So, it is important na medyo may alam kayo kung saan nagagaling kasi makita nyo lang ng mga accessories. Saan region? For example, from France, any region that uses white varieties or white wines. So, ito po yung mga regions na pwede ninyong i-mention. For example, in France, ano po yung mga Rhone Valley, Alsace, Burgundy. So, ayan po. And yung sa Burgundy, marami pa po yan sa mga sub-regions. Right? So, sa Burgundy, actually, ang tawag kay Burgundy in French is Bourgogne. Bourgogne. Pero in English, Burgundy. And for white, nandiyan si Champagne, may Loire Valley, may Rhone Valley. Okay, sa Loire Valley, meron tayong fully fumé for Sauvignon Blanc and fully Poussé, which is for Chardonnay naman. So marami, yun din yung tinatanong kung paano na lang kung gaano pang may mga substitutes. And then yung aplikasyon. Yun yung nakita ko sa inyo last time, iba-ibang aplikasyon na parang may grading system. Hindi ma-categorize kung gano'n kamahal. For example, for the Barolo, so meron po siyang rate na denominazione di original controllata i Ferrari. So gano'n. Yan natin kung gano'n kataas yung kanyang rate. Sabi ko sa inyo. For this one, pinakamataas yung kanyang category or classification. So, bawat bansa, this one is not Italian wine. Sa Barolo, kasi so doon siya sa dominasyon. So, makakakaroon po. Pero sa French na pinakamataas ka dyan, yung Grand Cru, kasi yun na kasi sige, sir. Bakit? Hindi siya tinatawag na, ba't siya tinatawag na champagne? Ang lahat ng sparkling. Kasi meron, yung champagne po is may specific place na kinagagaling. So, saan siya nanggaling? France. Sure? Yes, sir. Speak daw. Alright. Great. Yes, sir. Yes, kama naman po. So, sa mga bartenders, for sure, familiar kayo sa term na not all sparkling wines are champagne, but all champagnes are sparkling wines. Okay, alam nila, saan ginagamit yung term na yan? Yes. Saan yan sa bartending na yan? Kapag na kami sa So, ang champagne or champagne sa Pilipinas, pero ito lang sa champagne in France.
So, it is a sparkling wine originated from the region of Champagne, France. So, ano po ba pinoproduce ni Champagne na grape variety? Grape variety. Chardonnay. Yes, kilala sila for Chardonnay. So, Chardonnay. Pero most of the produced wine or sparkling wine or champagne is Chardonnay talaga. Right? And then, other is Pinot Noir o Pinot Meunier. So, get use of the terms, of course, kasi kaya po din namin kayang sabihin lang without any visual aids or without writing it in the word kasi mahirap po talaga siyang i-imagine yung spelling niya. Lalo na po dahil sa mga French wines. Right? So it is more expensive compared with the other sparkling wines. And dahil po ang champagne is also part of the appellation. Okay, appellation yung kagaling nila, it is, kumbaga they are practicing the traditional way and kumbaga the traditional and the legal way on how to process a wine. Kaya po, yun po ang kumbaga ganon, kinakategorize ang mga wines lalo na sa France. Right? Then, we do have other wines like Prosecco. So, Prosecco is coming from Italy. And yung kanyang grape variety na ginagamit is Glera. Glera, yung grape variety. And also, ano nga ulit yung from Italy na white? Barolo. White. Ano nga? Pinot Noir. Yes, very good. Good answer. So, pwede rin po siya gamitin as Prosecco. Okay? So, pag ang sparkling wine nyo ay galing sa Italy, sa kanya ay Prosecco. Hindi po champagne. Okay? And then, ang kanyang, yan. So, ito, kaya siya consider naman, hindi lang cheaper, pero less expensive because of the tank method or Charmat method, kung saan mass produce ang kanyang process. Kung saan isang tanke ay dinadagdagan ng maraming carbon or yeast para mag-produce siya ng mismong bubbles. Then, saka siya ibubote. Okay? Unlike with champagne, by bottles, in traditional way food. Kaya mas maraming bubbles kay champagne compared kay Prosecco. Kaya mas mahal din. Pagka isa-isang bote talaga ang kanyang process kay champagne. And we also have sparkling wine. So the rest of the wines or the sparkling wines outside Cava, Spain, Italy, and Champagne, France, they are all considered as sparkling wines. And same din po ng method, Charmat or tank method. Kaya mas mura din po ang ating iba't ibang sparkling wines which is produced outside France, Italy, and Spain. What else? So yun naman. And for lagi kong Cava, check mo lang. So for Cava, yeah, Spain. CBN, ito yung nasulat sa akin. Hindi sa CU. CB. Sir, CB to? Kasi di ba ang Spain, nung nasakop nila yung Pilipinas, naalala nyo yung logo ng CU, Mexico. Yung U nila is NRB. Ang logo po niya is CBN. Pero ang basa sa kanya ay Unin. So ito yung ating Cava, which is from Spain. So pagdating naman sa Cava, it is same with the champagne. Yung method niya, which is the bottle method or traditional method. So mapapansin nyo kay Cava later on na medyo bubbly din siya compared with the Prosecco. And then, ang ginagamit na grape variety dito ay Macabeo. So, kung paano siya pronounce, ganun din po spelling, Macabeo. Wala po siya dyan. So, letter C, Macabeo. Okay. So, napansin niyo, parang wala nang vintage. Ano napansin niyo pa? Okay, non-vintage. Kasi, wala siyang ano sir, wala siyang year na introduction. yes. Very good. So, iba din ang year ng in-harvest na grapes. Kaya po wala pong vintage. Non-vintage po ang ating mga sparkling wines. Yes, Sir, lang po may magtatanong. Sir, ano po pinagkain ka ng brood? Oo, may brood po. Okay. So, rin sabihin ng brood, the dryness level or dry level of your sparkling wine. Some of the sparkling wines are they are brewed in nature. So, hindi na kailangan gawa ng process para maging dry pa siya. Pero usually, kapag dry, medyo
high in acidity or yung medyo sabihin natin na medyo may pagka-tart yung kanyang lasa. So, yun po yung brut in nature. And then yung brut lang naman, it has a sweetness level around 0 to 12 grams per liter. Yun yung kanyang sugar content na meron sa isang brut. While on the extra brut or extra dry, yun naman, it has a 0 to 6 grams per liter or per bottle. Meron sa sparkling wines. Yun yung sugar level naman po. So, yun yung po yung malalasa kanina later on after natin Kasi naman. What else? Do you have any question? Talagang sweet na champagne, which is you can buy something like Bublico. Yan, it's sweet or wet version doon. Pero it's a bit, alam mo na, pagkain sa champagne, medyo expensive pricing. So, it's either maghanap po kayo sa Cava, na brut. So, yun, mas mura po. Alright. So, paano po ba magbubukas ng sparkling wine? So, yung ba yung nalog? natin ang kailangan dito spread. So, what we need is a strong grip talaga. Okay? So, first, hanapin nyo muna yung Sabog sa mukha, sir. Ang tawag ko, merong tawag. Tanggalin si Taksin. Siyempre, tanggalin nyo muna yung sa daan. Oo, strip. 5 5 and half. 5 and a half? 5. Depende sa wine. Ito yung knob niya. Gusto ko para may idea kayo, ito yung board kasama yung cage. Cage tawag dun sa wire, ha? Yes. You can remove all the seal naman. Papalit naman. Wala ka ng papalit. Wala ka ng papalit. Papalit ako. Kunin ko ba? Ayaw ko na siya mabigat. Then, nagkikaroon na. Pero daw So, I think left-handed yung nag-set neto. Kasi dito eh. So, ayan, kailangan nyo muna Inalog pa ba yan, sir? i-loose yung kanya sa wire. Sobrang alugin ba? So, make sure na lagi ninyong hawak yung cork with your thumb. Alright? And then, syempre di ako kaliwete ako. Nilipat ko siya dito. So, iikot nyo na siyang dahan-dahan. Dapat ba may sound? Yes. Oh, para masaya. Oh. Yung iba, yes. Pero hindi siya, part ng etiquette na huwag mong papatunugin o ipapap yung... Pwede namang, depende naman natin. So kapag hindi chilled yung inyong sparkling, ang tendency niyan, mas mataas yung pressure, mas mabilis siya mag-pop. Okay, lalo na pag mainit. So make sure na lagi siyang chilled. Alright? Then, iikot nyo siya. Habang iniikot, push down. Try niyo yung pressure. Oo, kasi usually iba kasi, madali na siyang mag-pop. Sumisingaw kasi. Push down? Mabilis din po pag wala siya sa control temp. Ibig sabihin, pag yung temp mo is nasa medyo nandun sa mainit. Dapat may napkin pa lang. Lumalabas agad yung, yung pressure niya. Kailangan may napkin guys. So kapag hindi nyo masyado siya nahawakan na maayos, Lilipad. yes. And then huwag nyo siyang bubuksan na nakaganon
customer. May galit sa customer kasi kanina ka pa. Talagang may na-accident talaga. Ang dami mong request ha. Serious talaga, injury. Ano sa mata. Yes. Parang So make nagboga sure din. na maingat Oo, boga. nagbubukas ng Simbahan yung kawan. Alright? Pag boga naman, nagkulong yun. Ay, kaso may bala. Kawan. Oo. Kasi mas gusto niyo. Sinong gusto ng, ano, DJ? Alam, matamis. Ayan. Yung mga perception ninyo mag-iiba. Oo, na pala, sir. Gamit ko na yan. Ano natin, kung masarap ba? Gagawin natin DJ. O niyo, dahil. Bawo pala sir eh. Sir, Ito na lang, sir. Bang sila na po, sir. Ay, tama din siya. Nasang santol nga yung mga ganda. Lasang santol. Ito. Pakamangga sa akin. Or yung tinatawag na generic brand ng Beroa. Ang nakalagay po doon is effervescence. Yun, sir. Ano yung isa nakalagay doon? Oo, pre. Sarap yun, pero... Vitamin C tapos may nakalagay effervescence. Tama? Yes. Good. Good. Ngayon, paano na-create yung pressure at saka yung foaming niya? During the fermentation process, naglalagay ko yung yeast. Diba? Sir, smile ko, sir. Tendency, nakukuha niyo yung alcohol content. Tapos, after niyo makuha yung alcohol content, during the process of making kava, champagne, yung tinatawag ng traditional, pinifrozen nila yung bote. Tapos, ilaman na yun na wine. After nila i-frozen, lalagyan nila ng additional yeast, tapos i-seal agad nila. Nandun na yung cork at saka yung cage. Then, saka siya i-drop sa temperature na pag i-cook siya, bababalik siya sa tubig. Ngayon, ma-activate yung yeast na yun na nilagay nila. Yun po yung tinatawag na traditional method or yung champagne method. Meron na kailangan. Okay? Nilalagay siya ng ice. Pauso lang talaga natin yun. Kasi nga gusto natin, medyo malamig talaga. Eh, since sa ibang lugar sa Europe ay malamig na talaga. So, hindi na kailangan maglagay na. Sir, pag nag-serve talaga, Usually, mas mainit pang gusto nyo. Nalagay sa tilo. Agad. One na. Inabahan ako. 2, 3, Hindi naman tanggalin siya kahit may cage pa. 5, Dapat na smile. half. Nakabaliktad yung wine mo. Ikot mo yung bata. Ano ba? Gusto mo tanggalin yung cage? Hindi na siya. Hindi mo sa isa kamay yan. Oo nga eh. Parang mga hindi ganun ka-ingay. Kapag nagpa. Sabihin naman natin. Lagi nang iniinom. Yung buwan-buwan nata. Ay, yan yata lagi nyo iniinom eh, no? Yan sa sabog na. TV matama ka. Yung TV. Labas ang ano Ayun eh. yung palitan yan, sir. Muscles eh, oh. Yan. Yan. Isa ganon, isa ganon. Kasi pag nakaganon to, sa lakas ng pressure, lalagpas yung cord dyan. Flexing ata yung nangyayari. Flexing. Pinagigigil. Baka hindi ka ng customer. Nagkaagat labi pa. Yun, galing. Papagay pa sa kalbing. Ang gamit sa kanya ay Meron pa pala. Anong gamit niya? Anong tawag sa method? Tank method or? char. Ano yun? Charmay. Charmay. Next Ayan. Okay, sir. Prosecco. Under Prosecco. Dapat ang sarap yung orange juice mo.
Sarap talaga yung orange juice. Talaga po talaga kayo. Alam niyo bakit ngayon ko na i-demo yung isang cocktail niya? Kasi may ano. Kasi yung Prosecco, hindi ko gusto ko pagbukas pa. Tendency na wala na peace. Ayan. Alam pa gawin ko yun, ano? Meron ko. Sa paano mo tubig? Ayun lang. Hindi kami nag-gatas. This is yung tinatawag na Prosecco. Yung hawak natin ngayon. Okay? Mimosa. Mimosa. M-I-M-O-S-A. Okay? Yan. Pero before natin tikman yung mimosa, yung ano muna, Prosecco. Sir, give it. Kumusta nga, sir? Pengi ko orange. Ang sarap kasi pag malamig, no? Ito sa kanila. Si ano, si Migs gusto. Mimosa. Mimosa. Sinong gusto nung ulit? Meron ka na pa saan? Ano gusto mo? Binigay ko. Hindi sa'yo ulit. 7 degrees. So, normally kung ano yung temperature natin, chiller, huwag lang umabot sa freezing point. Maraming ganyan si Kuya JR eh. Send ko sa barista. May bar counter kasi si ano eh. Si Kuya JR. Ang tatandaan nyo lagi ito for the safety, pag hawak nyo siya, huwag nyo itutok sa mukha nyo. Huwag nyo sa sideways kapag meron kayong katabi. Or kung may tatamang kayong ilaw, or kahit na anong mababasa. In short, mas maganda kung pataas siya, pero medyo nakalayo sa pisngi mo. Ganun lang yun. Dadaplis lang. Okay? Yung saber, yung ginagano nila, Saan naman? pag mga party lang yan. Or celebration. Pero yun, is nakadepende kung clear yung area. Kaya hindi siya ginagawa ng matao. Kasi yung saber, pagka pinap nyo ng gano'n, mababasag yung bote. Yun. Sanay natin. Kung may ano yan, may got yan, basta yun. Ang dami niya kasing ganyan sa ano eh, sa yate. Oo. Kaya Yung doon. Yan ang ugasan niyo, pagkawan niyo pa. Kasi may orange at science, sir. Malawan niyo pa. May orange pa. Malawan niyo pa. Para na pambal. Taray, no pambal daw. Opportunity sa natin. Sa flat white. bakit namin ito ano yung moet? Yung personality. Moet. Kawa. Yes, sparkling. Prosecco. Sparkling din. Doon mo sparkling din, pero champagne. The first one is Ray. The second one is from Italy. Third one is from France. Sila mas kilala talaga. Sisiliin ka na. Ay, yung isa kasi wala tatak. Bakit yung binubulsa? Wala tatak, no? Yung isa. Puro ano, ordinary. Prestige design. Ay, dapat ka, yung Sasantog sa Thank you, sir. Pero kung sobras, i-distribute muna. Pagka-distribute sa lalagay na, and then naman, Hindi nagkasya laki ng ilong ko. depende kung alam mo sparkling wine. Basta naman ito distribute sa pato, by pato na. Yes, percent. Nasa iyo.
Peace ganda ko niya rin na social tayo. Kahit di yung gusto yung lasa. Pero ito, di ba? Ano lasa niya? Maasim tapos maasim matamis tapos alam niyo ano? Tinigang. Grape juice. Grape juice. Yung mga sparkling wines natin, na-discuss ma'am, ready? Ano yung nauna? Hindi nauna. Kava, which is, ano yung grape variety? Yan ikaw ng tanagan. Say right. Macabeo. Macabeo. Anong process or method na ginamit sa kanya? Bottle method or traditional method? O, sino gusto na mag-open ito? O yung pangalawa? Ma'am. Ano yung pangalawa? So yung chocolate. Ay, ano? Seco, which is made from what grape variety? Glera. Right? From? Italy. Italy. And the last one is na? Ma'am Dayan? Champagne. Champagne. Okay, champagne. Alright. Anong kanyang grape variety? I want Talking girls. Right. So usually, so usually, kaya nagiging ganito yung kulay. Kasi hindi tinatapos yun. Dahil ini-infuse siya with red na wine. Okay, na haluan. Sorry, hindi So, mahapon. not exactly na parang, for example, meron din naman paminsan na panay red wine lang, pero yung kanyang maceration is maiksi-iksi lang. Pang rosé. Okay, not like sa red wine. So usually, ang red wine na ginagamit sa ganito is Pinot Noir or Grenache. Okay? And for white wine, ang ginagamit naman ay Munich Verde. Tama ba, sir? Yes. And yung Pinot Gris. So most of our white grape varieties naman ginagamit din or rosé naman. And for this one, it is Domaine de la Rouvette. Check ko lang dito. Para din yung mga ano, sangit. Para makita niyo yung So habang inaanap ni sir, yung sa champagne, Sinasabi sa sir. ano yan, traditional or bottle method, may isa pa siyang term. Ang isang term ng traditional at saka bottle method is yung tinatawag na méthode champagne. Méthode champenois. Méthode champenois. Champagne method. In English. Metode. Méthode champenois. Method. yeah. Champenois. So for our rosé, it is from Côte de Provence, France. Côte de Provence, yeah, wala silent. Raspberry. Provence, France. From the producer of La Riviere. And yung grape variety is Grenache, salt, and Syrah. So kagaya ng sinabi ko, red grapes po. Diba? Red grape C, Grenache, Syrah, and salt. Diba? So, ang kanyang maceration, fermentation, ganun, mabilis lang talaga. Anong basa sa unang sa So, hindi siya kagaya ng same red wine. Good enough. Kanya alcohol by volume is 13% with a vintage of 2020. Paminsan, ginagamitan dito ng mga white wines like white Zinfandel. Ganyan po. So, Pinot Gris, Pinot Grillo, or yung Alsace. Alsace Pinot Gris.
which is from, saan nga ulit galing? Saan nga region? Galing, or matatagpuan si Alsace. From what country si Alsace? Kaya lang kain. Hindi na inintindi. Alsace sa France. So, kailangan niyo kung matandaan yung mga regions na yan or places in France kasi tatanungin po kayo ng assessor. Alright? Sige nga, ma'am. Ma'am, give me at least three regions from France. Sulat pa. Oh, ano pa? Hindi ko alam kung naiintindihan mo. Maintindihan mo Bilang daw. Burgundy. Ano pa? Alin ba na? Lord, Champagne. Champana. Verdun. Lower Valley. Lord Valley. Lower Valley po yun. Sa loob ng Lower Valley, merong Sarcere or Sarcere. And Fumay. Ano ba? Sunset. Ano ba? Pero pag ikaw ba yung Okay, anyway. Hindi, pero kailangan nyo wala pasabi yan sa assessor niyo. Pag tinanong saan sa France, magbigay ka ng 5 regions. From place from France na use ng white wine. Region Or kahit ng wine ka or grape variety. Pag sinabing country, walang problema. Madali lang yung country. Pero pag sinabing region, mas lumiit yung mundo mo. Kumbaga, ito yung mapa, mag-zoom in ka. Yung region na hanap eh. Pag sinabing country, madali lang. Sabihin mo, sa New World Wine po, Australia, Africa, Chile. Diba? Pero pag Old World Wine, sabihin mo, France, Spain, Italy. Pero pag sinabing region, ibang usapan yun, mag-zoom in ka. Saan sa Italy? Saan sa France? Ganun. Okay? Shesh. Ano yung sub-region yun? Yes, mga sub-regions naman yan. Under ng Lower Valley. Yes. Alright. Next is, okay, sino gusto magbukas? Girl. Naman. Kaya na pa tayo sa mga boys. Ako na lang. Girl naman. Ikaw na, Ben. Ayun na siya. Tumayo. Lalubier, si Mettuccini Italianis. Si Italianis. Hindi siya. Ako pa tayo. Parang umuwi sa katawan mo. Parang cream. Parang Yes. Pero grapes variety po yan ha. Yung Grenache. Pero sinawasan po iba. yung parang Which is parang kanila. Yung wax. Waxing. Paano tatanggalin? Parang foil lang. Nakakat ko na. Kasi matigas. Hindi ako matigas yun. Parang bumangalan. Pero may sabi sa akin na kailangan daw ito. Yung sinusunog. Ano yan, chain? Yung parang gunting, pero yung dulo niya clip para sa leg ng wine. So, ano siya? Pero yung mga ginagamit kasi ng waxing, pwede nang cut. Meron pa. Manipis na yun. Yung makakapal. Steady ko siya. Yun yung ginagamitan na pinakainit. Yung gusto ko siya. Tapos nakapolish. Nasa nakalimit sa ibabaw ng bata. Bibitaw yung ulo nun kasama yung glass. Delikado yun kasi yung tendency. Ano yun? Yung dalawang foil. Decanter ulit yun. Kasi hindi mo decanter yun. Kasi parang Sa waxing kasi nakapoint mo yung paggamit ng LED. LED kasi yung wood metal. Medyo malinaw. Pero wala siyang Overall, mas nakakontrol din yung kasi kahit na naka-board Alex sa board kasi may di ba mababas mo yung mga points tignan yung iba Kino-compress kasi yun. unlike dun sa waxing naka-enclose siya pero pababa yung ano niya, yung pressure niya dun sa gilid, baba ito kasi pag lumabas yung pressure niya iikot muna dun sa gilid sa gitna ng wax sa make sure na
Ay, napkin. Kalimutan na. Araw na nawala eh. Uy, akin na ito. Sakit siya, sir. Sige, pour na sa mga baso. Alright. So ito sa mga wine glasses talaga dito. Pagka hindi mo nakita sa white stuff. Pero kung mo kasi mapak, tag. Yung laki. Easy mo ito. Kasi ito yung ganda ng kulay. Pichi-pichi. Parang kasing kulay ng lemon ni Sel. Ops. Huwag kayo magpapalit lang sa kulay. Hindi masarap. Ay, dito na ba? Hindi po lahat ng rosé. Parang ang ganda lang po yan. Hindi po lahat ng Riesling matamis. Hindi lahat. Hindi lahat ng gusto mo. Hindi ko bibigay sa'yo. Sakit Shopping traces ng party. Habang malayo, tinitignan mo parang tubig na binaba ng baka na may galaw. May mayari ba niya? Mga baso. Naglinis ka ng tools na. Yung tools, tapos nilagyan mo lang ng chemical. Tapos ayaw Sa tubig. Just charge mo na charge mo ng kuryente. Oh, gold. Ibabaw mo lang. Gold view. Ay lang. Porket binuhusan mo ng wine ka. Ang ganda ng bote. Pwede siya eh. Pero, photo booth din sir. Pero ano yung tanong ko? Hindi ko alam kung sleep ba yan? Ano ito? Long sleeve na damit yan. Tapos yung nakapolo siya sa paglabas. Di ba sa nagmumotor may ganyan eh, pinapasok lang eh. Oo. Pero kasi alam ko t-shirt niya, ay long sleeve na round collar. Nag-aani kasi siya kanina eh. Nagmumotor ka rin? Nag-aani ka Saka muna ba? Ano ba tulungan? Yo. Sparkling wine. Sasarap pa rin dito. Sparkling wine na to. Ayun. May tira na ano? Tamban. O kaya yung Bakit lasa? kabab. Pero ito ay white pero aromatic. Yes. So same white juicer. Yes, it has been finished. I never knew that. Sir, parehas lang yan? Halos magkamukha lang. Ito ay white. Wala, wala ka masyadong picture. Nasasalta. Ay, double pa. Wala ka masyadong picture. Yung pinaka- Okay na. Okay, tapos ka na? Tapos ka na? Saan daw? Umuwi na ako siguro pa. Ano ka po? Sila pa nga hapon. Ito lang kita? Cool drink. So, yung ino-open ni Ma'am Jacqueline. Yes. Jack. It's a word structure. So, yung pronunciation po ng W
Letter B, Gewürztraminer. From Alsace, France. And the producer is Gustave Lorenz with vintage of 2022 with alcohol by volume of 14%. So yan po yung muna i-support sa inyong mga bottle. Basta yung mga bottle. Ako matutuwa ko sa buhay. Kasi po ako narinig. Gate size ka para makita ka sa video. Nakatalikod ka eh. May bayad daw kasi yung video. Sa baba nung kaya. Saan yan? Okay. Okay na to. Wala na yung kaya. Tulog ka na. Okay na yan. Magkano sa pag Position na. Kaya lang po rotate, then stop siya. Steamer. May So, mamaya na po natin for si wrestling. Big variety from Germany. ganit lang. Ilang mo Parang pangalan nila. Yan. Sila pa rin yan. Basta mo. Alam mo lang yan. Akala ko siya eh. Push mo to. San Giovese. Alsace. Ba't nagpag? Ulitin mo. Sa bante ka ba? Namihan mo daw eh. Pero, dahil ang brand ng wine na natitikman nyo ngayon is Gustave Lorenz, and Gustave Lorenz is from Alsace, France. Wala namang problema doon. Yung red variety pwede naman nilang dalhin from Germany pabalik na France pabalik na Germany. Parang ano lang yan, sira. Tapos dinala ko sa Australia. Ginawa ko Shiraz. Ganda yan. Same pa rin naman yung sa Panginoon. Ano na talaga siya? Great variety na talaga. Sa first ramen. Ngayon, sa mga nakakapansin at saka sa mga amoy. Aromatic wine po ito ha. Aromatic dessert wine. Check nyo yung taste mate pagka matamis siya. May sweetness siya. Masarap. Okay? Matamis na may magkamahal. Tapos, Pero mag-open siya. when it comes to the side, ano lang siya, pale. Pale po yung kulay niya, hindi gold pale. Tapos, sa leg niya, light lang po, mabilis lang. Light to medium. Tapos, pronounce yung pagiging amoy lychee. Pero ano po talaga yung pinaka-amoy niya when it comes to Filipino palate? Rambutan.
Pabili kasi yung Lasa. natin yung rambutan. Yung light kasi more on Tapos, kung rambutan sa amoy niya, pag tinikman niyo naman siya, alam niyo kung ano? Lanzones. Longgan daw? Tama? Yung lanzones mo na medyo madagtapa. Okay? Ito po is isa sa mga paborito Ang sorry sa amoy pala. Kasi nga, yung amoy pala. Kita ka na yung buto. At yung best paired po dito is mga desserts. Sponge cake, carrot cake, banana cake, Sabi na pa apple pie, pwede. Yung mga tart, mango tart, apple tart, yan. Sarap siya dito. Or, yung mga, pwede rin i-pair dito, yung, alam niyo yung orange chicken, Chowking? Orange chicken pwede. Kasi yung fruity notes niya, plus yung mismong fruity notes ng mismong wine, pwede siya. Nagbe-blend yan. Dadala na sila ng wine sa Chowking. Ayun yan. Ano meron sa Rubin Ito na pa, isa wine? pa. Yung kumakain ng mga honey garlic na wings. Honey garlic. Pwede rin siya dito. Okay? Dahil dito. Pero mas matamis. San Miguel. Sarap yun. Okay. Ma'am, Kate. Please do the honor. Paikutin na, ha? Baso. Paikutin ang tagay. Pwede mo hilahin lang. Mas kilala siya sa pagiging dessert wine. Pero hindi po lahat ng Riesling na grape variety is matamis. Mauubos na wine lahat na lang. Depende sa region. Tapos depende po doon sa tinatawag na terroir. Terroir din po, same lang din po sa coffee. Terroir stands for the elevation, weather, tapos yung sunlight. Terwa. Tingnan natin kung mas gustuhan nila Sir Slim ba o Reverse. Sir. Kailangan ko na. Lahat tayo ay Ang dami! Yes! Ano daw ba sa dito? Kakasabi ko lang. Tatagalan nyo yung explanation sa kanya para mas madaling maunawaan. Binababad ko yung grapes kasama yung balat niya sa isang specific time. Yung pagbababad na yun yung tinatawag na maceration. Okay? Yung pagbababad. Hindi po siya fermentation na maceration. Ang fermentation po is yung paglagay mo na ng yeast para makuha mo yung alcohol content. Yung maceration is yung pagbababad mo nung mismong grapes. Yung pagkuha mo ng juice sa kanya. Okay? Maceration po, as in walang T. Maceration. Maceration. M-A-C-E-R-A. Bakit yung Ngayon, may dalawang method. Maceration. Ano ba yan? Ngayon, meron, yung isa is, saglit lang po yung pagbabad kasama ng mismong balat. Tapos pag nakuha na po yung tamang U, yung tamang kulay niya, tinatanggal na po, pag tinanggal na po yung balat niya, para hindi po mag-continue yung pagpula niya. Tapos tuloy lang po yung pagbabad sa kanya. That's the time na pumapasok na po yung yeast para mag-ferment na siya. Okay, nandun pa rin po yung grapefruit, pero wala na po yung balat. Kasi nakuha na niya yung kulay. Ngayon, meron pa isa pang method. Yung isa pang method, ito yung ginagamit ng mga mass production. Sa mass production, meron po silang tinatawag na mixing.
Yung white wine, haluan nila ng red wine para makuha nila yung pinkish. Tama? May pagka-orange. Orangey. Kultura ng iba. Ito yung mass weight option. Okay. Pero hindi po secured yung lasa niyan. Kasi bakit? Iba po yung lasa ng white, iba po yung lasa ng red. Kailangan control mo yung pag-produce ng white at ng red para pag nag-mix ka, makuha mo yung tamang view. Tapos yung mismong taste niya hindi nagbabago. Medyo critical yung paggawa ng white pagka yung procedure. Ito yung mga nalilabel as table white or table rosé. Okay? Pero in the process of making rosé talagang practice is ibababad mo yung grapes with the skin. Then during the process na makuha na niya yung tamang color, remove na siya. Okay? Yun lang naman siya. Napakabilis lang. Good? Good. Thank you. Okay na to kasi. So, sana lahat ng mga pointers na binigay namin sa inyo, like regions, kailangan ninyo matandaan, which is lalo-lalo sa France, and then of course, the characteristics of every wines, and of course, ano yung mga way to evaluate yung wine, the look, physical appearance, the nose, and the tastes. So, sana lahat po yan ay inyong mapitbit, lalo-lalo na pagdating sa assessment. Right? And of course, yung wine service natin, don't forget. And yung mga kailangan ninyo when it comes to presentations, yung mga labels, and how you will upsell or suggest your wine. So, we will send na lang later or tomorrow yung mga kagaya nito. Isa-summarize ko lang talaga para mas madali ninyo maintindihan at hindi rin mag-ramble-ramble sa utak ninyo. Kasi hindi pa kayo nagbabarista NC2, may nadagdag na naman. So, tandaan ninyo, itong ating wine service, it will be included sa bartending NC2 naman ninyo. Right? So, you can still refresh naman. And we'll try our best talaga na ma-schedule na right away yung barista NC2 ninyo para hindi magsapaw sa kawan ang inyong mga knowledge kasi mahirap na overlapping na. Right? Although, pag baka malagay yung friend na the producer of coffee is France. Sabihin ninyo, top producer of wine, Brazil, Philippines, baka ganun masabi ninyo. So, magkapalit-palit. So, tandaan lang ninyo, so, hopefully, yung mga staff knowledge natin, medyo organized pa. Ayun, if any questions, natin lang kayo, lahat ng time, approach nyo lang kami. Dito lang naman ako hanggang IA ng bartending ninyo. Kasi pagdating sa banquet service, si Sir Alex na. Then balik na ako sa DH. But pero kita-kita pa rin tayo, hopefully tayo sa graduation. Pero dito lang ako hanggang bartending naman. So yun lang. So thank you for being part of your learning journey sa wine service. And actually you are the first batch na tinuturuan ko sa wine service. Siyempre naman, you are very professional when it comes to the training. Yun nga lang iba, yun sa grooming girls okay, up to this moment, medyo yung iba hindi pa rin naka-usod. Yes, naka-bond. Okay. Well-groomed naman kayo, well-disciplined, yung yan, kagaya naman. Okay. So, yun lang naman. Walang problema. Very cooperative. Thank you so much for bartending. Uy! Bago ka lang dito, sir. Welcome back. Ako nga po pala ulit yung house niyo sa Actually, ang forte ko talaga specialization is sa coffee. Magpipicture na kayo si Sir G naman request. Hindi na rin. Muna lang ako. Sir Gino. Alright. Sir Gino dyan. Sa
May space na naman dito. Pwede ako tumakbo dito. Dito ka lang. Kung sila kinabukasa, makikita nila ako sa kabasya. Okay. Alright na? Tapos kung nagkaroon sila ng Juan. Uy, PJ akin ha. Yung tumayo sila. Sabi nila. Anak. Napa? Sir, forward mo na sa akin. Sure. Bali. 5, 4, 3, 2. Palas. Waki. Waki. Hirap pala mag-photograph. Bakit, sir? O, waki totoo waki ha. Nakawaki na Hindi pwedeng miss yung waki nga nun ha. Ay, totoong waki ah. Alright. Thank you guys. Guys, ito lahat yung mga ininom namin ng mga wine. Tsaka sparkling wine. Tsaka champagne. No, say. Sarap Ano ba?